ng Estados Unidos. Tama. Lalo na't halos 100 ang kanilang aircraft carriers at ito mismo ang gustong ipahiwatig ng US. Kaya naman mas pinaigting na rin nila ang presensya nila sa Pacific region. Ayan mga utol, no? Papadala halos kalahati 5 aircraft carriers. Yan po yung aircraft carriers mga utol. And to check ha, etong balitang ito, pumunta tayo dito sa South China Morning Post. Para sa legitimacy. US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength. Ito yung February lamang, no? Unprecedented increase in naval power to the region is intended as a signal to Washington's allies and rivals, especially Beijing. So talagang ipapakita ng United States of America ang kanilang puwersang militar o yung Navy nila para lamang mataranta itong China sa kanilang mga ginagawa. Kumbaga, pwede rin naman repositioning, inire-ready na nitong United States of America sakali mang matuloy na yung binabanta o yung tinetreat nitong China na gera para nas madali na yung reinforcement para sa mga kaalyadong bansa. And siyempre, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kagaya rin ng ginagawa ng malalakas na bansa, partikular itong China at saka North Korea, di ba? Mahilig sila mag-flex ng muscle nung kanilang sandatahang lakas kung gaano sila kalakas para ipakita nila sa mundo. Pero ginagawa rin ito ng United States of America. Ang problema, ang United States of America ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Kaya ito ang ating topic mga utol. Bakit pinadala ng USA ang kalahati ng kanilang mga aircraft carriers malapit sa China? O yung mga aircraft carriers, mga utol, yung mga barkong pandigma na malalaki na nagbibit-bit nga ng mga aircraft na mga pandigma din. Siyempre may mga backup pa yan ng mga frigates, di ba? Mga warships din. So napakalakas ng puwersa nito. Alam naman natin ang naval fleet ng United States of America. So alamin na natin mula ito kay Marvelous Facts. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Tingnan na natin. Tapos titingnan natin yung report tungkol dito para sa legitimacy na rin. Game na. Kung ang usapan lang din naman ay gilasan sa karagatan, hindi papahuli ang China dyan. Tama. Bilang bansa na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking naval force sa buong mundo pagdating sa bilang ng warships, ang China ay may matinding presensya sa karagatan at hindi nila nakakalimutang ipaalala yan sa mga karatig nilang bansa. Pero knowing na pinakamalaki o pinakamarami, pinakamalakas, hindi sila pinakamalakas na Navy sa buong mundo. Kahit sila yung pinakamaraming asset, mga utol. Kasi alam natin, sa mga hindi nakakaalam, na yung mga barko nilang pandigma ay hindi ganon kalakas kumpara sa mga barkong pandigma ng United States of America. Kahit sila yung pinakamaraming Navy, hindi pa rin sila pwedeng umubra sa naval force ng United States of America. Okay? Malinaw yan. At hindi nila nakakalimutang ipaalala yan sa mga karatig nilang bansa. Isang halimbawa na lang ay ang patuloy nilang pagsawsaw sa kaliwat kanang issue ng agawan ng teritoryo sa Asia. Tama. Ang China ay kabilang sa iba't ibang territorial disputes at ang ilang mga bansang nadadawit dito ay ang India, Taiwan, Japan at maging ang Pilipinas. Matagal nang minamata ng China ang ilan sa mga maritime features sa West Philippine Sea na parte raw di umano ng kanilang 9-dash line kahit na matagal nang naghain ng desisyon ang International Tribunal noong 2016 na pumapabor sa Pilipinas. Pero mga utol, take note hindi lamang yung mga bansa na yan na may problema o tayo bukod sa mga binanggit ni Marvelous Facts sa territorial dispute, no? Maging ang Russia ay merong territorial dispute sa China. So yung India and plus yung Tibet, mga utol, dapat isang bansa yun nasakop na ng China. So napakarami, Vietnam, Japan, Taiwan, 'di ba? So to name some lamang, pero halos lahat ng kadikit nilang bansa ay talaga may problema sila sa agawan ng teritoryo. Bakit kamo? Doon pa lang lumalabas na ganid at sakim itong China
pagdating sa teritoryo, 'di ba? Kahit hindi kanila, inaangkin talaga nila at napatunayan na natin yan dito sa Pilipinas. Okay? Malinaw na malinaw yan sa ating lahat. Matigas pa rin ang ulo ng China at hindi sila nagpatinag sa ruling ng International Court. Imbes na matakot ay tila mas tinodo pa nila ang tama. panggigiit sa di umano historical claims nila sa mga teritoryo at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng panggigipit sa mga lokal na mangingisdang Pinoy at Philippine Coast Guards. Nakakabwisit, diba? Napabalita ang mga pagkakataon kung saan ang mga Chinese vessels ay nagpapaulan ng water cannon sa mga Philippine Coast Guards. Maraming beses na. Bukod sa Pilipinas, nagpapahiwatig din ang China ng kagustuhan nilang makipag-reunify sa Taiwan na kung hindi madadaan sa santong dasalan ay handa nilang angkinin sa santong paspasan kahit na mauwi ito sa kinatatakutang gyera. Tama. Dahil sa mas tumitinding presensya ng China sa kanlurang Asya ay nagdesisyon ang Estados Unidos na ipaalala kung sino ang totoong boss. Nice one. Nitong February lamang ay umugong ang balita na ipapadala ng Estados Unidos ang kalahati ng kanilang aircraft carriers sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Quick trivia lang, Grabe, no? ang aircraft carrier ay isang uri ng naval warship na ginagamit para daungan o base ng mga eroplanong yan pandigma. Kumbaga, isa itong floating airbase kung saan pwedeng maglanding o i-deploy ang mga aircrafts sa oras ng pangangailangan. Sa kasalukuyan ay may 11 aircraft carriers ang US at sa unang tingin ay parang hindi ito ganoon karami. Pero alam nyo ba na meron lang 28 o 28 aircraft carriers sa buong mundo at ang United States ang may pinakamaraming bilang sa mga ito. Samantala, ang China naman ay may 3 aircraft carriers. Tapos ang India, United Kingdom, Italy at Japan ay may tigda-2 at ang ibang mga bansa naman gaya ng Russia, France, Tag-iisa Spain, Turkey, Brazil at Thailand ay may tigi-isa. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pagkakaroon ng isang bansa ng aircraft carriers ay sumisimbolo ng mas moderno at mas malakas na Navy Force. Mas maraming aircraft carriers, mas malakas ang naval force. Grabe, no? Bagamat Labing lamang ang isa. China pagdating sa bilang ng naval warships, mas malakas pa rin ang kabuuang puwersa ng Estados Unidos. Tama. Lalo na't halos 100 ang kanilang aircraft carriers at ito mismo ang gustong ipahiwatig ng US. Kaya naman mas pinaigting na rin nila ang presensya nila sa Pacific region. Ayan mga utol, no? Papadala halos kalahati 5 aircraft carriers. Yan po yung aircraft carriers mga utol. And to check, ha? Etong balitang ito, pumunta tayo dito sa South China Morning Post. Para sa legitimacy. US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength. Ito yung February lamang, no? Unprecedented increase in naval power to the region is intended as a signal to Washington's allies and rivals, especially Beijing. So talagang ipapakita ng United States of America ang kanilang puwersang militar o yung Navy nila para lamang mataranta itong China sa kanilang mga ginagawa. Kumbaga, pwede rin naman repositioning, inire-ready na nitong United States of America sakali mang matuloy na yung binabanta o yung tinetreat nitong China na gera para nas madali na yung reinforcement para sa mga kaalyadong bansa. And siyempre, pagpapakita talaga ng puwersang militar. Washington wants to reassure its partner to remain its committed to Indo-Pacific despite conflicts in Ukraine and Middle East. So yun po yung dahilan kung bakit talaga. So yun nga, para ipakita rin sa China kung sino talaga ang boss. At pangalawa, ipakita rin sa mga partners, sa mga ally ng United States of America na hindi namin kayo papabayaan. Ayan, nag-deploy na kami. So to deploy to etong mga utol. Etong isang mula sa The Telegraph, US deploys half of its aircraft carriers to China's doorstep. Diba? Sa pintuan na, no? Nandyan na kami. Kumbaga, Navy reinforcement heading to the Pacific amid saber rattling over nuclear weapons and territorial disputes. So yun lang yun. Para manahimik kayo. Kumbaga, manahimik kayo China. Andyan na kami. Gusto nyo daragan o eto pandarago? Gusto nyo ng gera o eto na? Ready kami.
Pero hindi po ibig sabihin na gegera na ang United States of America. Ang ibig sabihin lamang, handa kami sa anumang ataking gagawin ng China. Parang ganon. Okay, tuloy na muna natin. Sa kasalukuyan ay may 3 aircraft carriers na ang nakadestino sa Western Pacific at ito ang Ronald Reagan o CVN-76, USS Theodore Roosevelt o CVN-71 at ang USS Nimitz o ang CVN-68. Pero bukod sa 3 ito, balak pang magpadala ng United States ng 2 pang dagdag na aircraft carriers na magpapatrolya sa karagatan ng kanlurang Pasifiko. Anong magagawa ng China dyan, di ba? Tuloy muna natin. Narito ang USS Abraham Grabe, Lincoln no? o CVN-72 na namataang paalis mula sa San Diego at ang USS Abraham Lincoln na inasahang papalit sa USS Ronald Reagan. Ang 5 aircraft carriers na ito ay Nimitz-class nuclear-powered supercarrier na kayang mag-accommodate ng at least 75 military aircrafts bawat isa. Unang beses pa lang sa kasaysayan na 5 sa 11 higanteng aircraft carriers ng Estados Unidos ang madedestino sa Pacific Grabe. region at pinaniniwalaan na ito ang hakbang ng Estados Unidos para bigyan ng babala ang China at ang kaalyado nitong North Korea dahil sa mas tumitindi nilang banta sa rehiyon. Ayan na mga utol. So yun naman talaga dahilan niya. Walang ibang dahilan. Para na rin kung sakali may mga pinaplano pang iba itong China at North Korea mapigilan. Magdalawang isip sila kasi ready na, naka-ready na. So yun rin yung mga dahilan kung bakit nagtatayo ng mga bases ang nagtayo ng mga bases ang Amerika sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Yung mga kaalyadong bansa katulad ng South Korea, Japan, dito sa Pilipinas at iba pa. Okay mga utol, para na rin mapigilan kung anumang planong kasamaan nitong China at ng North Korea. Pero napakalaking bagay yan, parang nakaginhawa, hindi yung tamang term pero at least medyo mai-ease tayo, ma-at-ease tayong mga nandito sa Asia dahil alam natin na yung kaalyado natin ay handa. Yung pinakamalakas nating kaalyado ay handa para dito sa mga threat na ito. Okay mga utol, so hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Marvelous Pax. Maraming salamat, pakisubscribe siya. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta at huwag niyo kakalimutan magkomento mga utol tungkol dito. Napakalaking bagay nito para sa atin. Anyway, kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.